Magsilbi sana itong warning para sa ating mga riders na bumabiyahe ng tanghali. Sa social media, ito ang mainit na pinag-uusapan. Ang video ng vlogger na si Sherilyn Torcelino o mas kilala sa social media bilang Goddess Moto. Isang security guard ang bumuhat sa kanya at isinakay siya sa wheelchair. Ano kaya ang nangyari kay Goddess Moto? Ang buong kwento, mamaya. Astigin. Palaban. At diyosa ng kalsada. Ganyan kung ilalarawan ang lady rider na si Sherilyn Torcelino o mas kilala sa social media bilang si Goddess Moto. Actually, before, hindi talaga ako mahilig sa motor and I'm really scared kasi lalo na nakikita ko maraming mga aksidente which is hindi naman natin, alam niyo yun, hindi natin maiiwasan. Hindi man daw niya hilig noon ang pagmumotor, pero nang minsang makita raw niya ang mga nagmomotorsiklo, naintriga raw siya. At ang pinangarap niyang motorsiklo, big bike. Na-love at first sight talaga ako sa big bike kasi nga po, iba talaga yung itsura niya. Sobrang cool, parang ang cute-cute ng tignan kapag, lalo na kapag babae ka at nagmumotor ka. Kaya si Goddess nag-ipon at nagpursige para makabili ng pangarap na big bike. I really work hard to get my motorcycle na ginagamit ngayon. I work like ilang hours din a day and then onti lang yung pahinga just to get the motorcycle that I dream. Pero ang pagkahilig niyang ito sa pagbumotor, minsang naglagay sa kanya sa peligro. Magsilbi sana itong warning para sa ating mga riders na bumabiyahe ng tanghali. That happened around April. Galing akong Trece Martires, Cavite, and from Trece Martires, Cavite to SMX Convention is around 66 kilometers yung layo niya. So ang biyahe is, sabihin na natin 2 hours maximum kapag sobrang traffic talaga. And then, yun, habang nagbabiyahe ako, I do stop over 4 times already. PM and sobrang traffic nung oras na to at sinabayan pa ng sobrang init din ng araw. Ramdaman ko na yung nahihilo and parang pinagpapawisan na ako ng sobra. Matatandaan nitong mga nakaraang linggo, umabot sa mahigit 50 degrees Celsius ang temperatura sa ilang lugar sa bansa. Hinala ni Goddess noon, nakaranas siya ng heat exhaustion. Bagamat talagang masama raw ang kanyang nararamdaman ng mga oras na iyon, patuloy pa rin daw siyang humataw sa mga kalsada. Pinilit ko sa sarili ko na parang wala lang siguro to. Siguro normal na parang nahihilo lang ako. Tanong-tanong na ako kung saan ba yung malapit na parking kasi parang hindi ko na talaga kaya. Time na nandun ako sa parking, yun na yung time na talagang sobrang hilong-hilo na ako. Naninigas na yung daliri ko. Nakaganyan kasi ako usually pag humahawak ako sa brake. Ngayon, pag ganun na talaga ako kasi that time naninigas na siya. Like parang gumaganon na siya. And then sabi ko, inovertikan ko na yung mga nakapila. Dahil nga raw sa sobrang panghihina noon, itinabi na lamang daw niya sa gilid ang kanyang motor. Hindi ko po in-expect na pagbaba ko, nanlambot po bigla yung tuhod ko. Napasalampak na po ako sa lapag. Mabuti na lang daw, agad rumisponde ang security guard at ilang motorista na nakakita sa kanya. Nung tawag po agad sila ng medic. Ang viral video ni Goddess ipinakita namin sa isang general medicine doctor. Most probably yung nangyari talaga sa kanya is heat exhaustion. Kitang-kita naman dun sa sintomas na ipinakita niya, yung actually nawalan siya ng malay, no? Ang heat exhaustion ay isang kondisyon kung saan tumataas ang temperatura ng katawan pag ito ay nai-expose sa mga lugar na matindi ang init. So yung katawan natin, meron siyang mechanism para makapag-cope up sa sobrang init.
Sa heat exhaustion, hindi na kayang makakope up ng katawan natin doon sa sobrang init na yun. Una raw mararamdaman ng taong dumaranas ng heat exhaustion ay ang matinding pagkauhaw. Na dahilan kung bakit ang pasyente nakakaramdam ng pagkahilo at muscle cramping. Heat exhaustion kasi may dalawang klase niyan. Yung isa is yung water depletion at yung ating electrolyte depletion. Tulad nung nangyari sa video, pwede ka ring mawalan ng malay. Sa heat exhaustion, humihina ang pulso ng pasyente. Habang kapag na heat stroke, bumibilis ang pulso at heart rate ng pasyente. Samantala, ng mga oras daw na yon, si Goddess dadalhin na sana dapat sa ospital. So, nung nahimas-himasan na po ako, sabi ko po, wag na po, hindi na po ako magpapadala sa hospital. Tatawagan na lang po yung relative namin para sunduin ako by car. Yung cousin ko kasi that time, she was panicking dahil bakit naninigas yung kamay niya. So what I did is minasage ko lang yung kamay niya muna kasi yun yung sabi ng medic. Yung isa pong medic, hawak po siya para mag-paper bag para makahinga siya na maayos. Pero kinabukasan, si Goddess kumonsulta pa rin daw sa doktor para masigurong hindi heat stroke ang kanyang naranasan. Ang sabi po sa akin ng doctor is, ang tawag daw po doon sa nangyari sa akin is hyperventilation. Nagkaroon po ako ng anxiety and panic attack. Hindi na ako makahinga and naninigas yung mga daliri ko because of anxiety and at the same time, nagsabay din yung panic ko na baka may mangyari sa akin or baka mapano na ako, bakit ganun, ganyan. Pwedeng mangyari ito ng sabay na pag ikaw ay nagkaroon ng heat exhaustion, pwede ka na ring mag-panic that would lead to that panic attack. Ayon pa sa eksperto, ang unang pupwedeng gawin kapag nakakaranas ng panic attack ay ang brown bag breathing o yung paghinga gamit ang brown bag. Pag nag-hyperventilate ang isang tao, sobrang dami ng oxygen na pumapasok sa katawan niya at nagkukos ng muscle cramps. Yun na yung naninigas yung kanyang kamay. So, to counteract yung symptoms, bigyan nyo siya ng brown bag. Kung sakali namang makakita ng taong nakakaranas ng heat exhaustion, mainam na dalhin siya sa isang malilim o malamig na lugar. Tsaka alisin ang kanyang damit para guminhawa ang katawan. Painumin ito ng tubig para ma-replenish at mapalitan ang fluid loss ng katawan. At punasan o hilamusan siya ng malamig na tubig. Mas maganda na before tayo gumawa ng activity na may expose tayo sa isang lugar, better kung uminom tayo ng plenty of fluids or any electrolyte drink. Mainam din daw na umiwas sa caffeinated at alcoholic drinks kung ma-expose sa initan. Mga drink na to, ang caffeinated drink at ang mga alcoholic drinks, mas nakakapagpa-dehydrate yan sa isang tao. Sa kabila naman daw ng nangyari, si Goddess patuloy pa rin daw aarangkada sa kanyang hilig, ang pagmamotorsiklo. Yes po, magmamotor pa rin po ako. Hindi po ako matitinag ng nangyari sa akin. Pero syempre, safety precaution pa rin. Every time nagra-ride ako, it's either morning or hapon. So yung mga wala na talagang init, yung medyo malamig-lamig na or gabi, ganun na lang. Kaya kapuso, sa susunod ninyong arangkada sa kalsada, laging magbaon ng ibayong pag-iingat at pagiging alerto. Tandaan, importanteng healthy at malayo sa kapahamakan.